YM Channel. Nag-propose sa'yo. Nag-yes ka naman. Nagkagasta kayo. Pero nung last minute, nag-back out siya. Was there a breach of contract? Sabi po ng Supreme Court, a mere breach of promise to marry is not an actionable wrong. So that means po, kapag nag-back out ang isang groom sa kasal niya, wala pong breach of contract. Pero tatanungin tayo ng bride, attorney, kawawa naman ako. Napahiya na ako dito sa harap ng altar, napahiya na ako sa simbahan, nagkagasta pa ako, nagplano pa kami, naubos ang emosyon ko dito sa kasal na to, hindi naman pala matutupad. Ano po ang pwede kong gawin para makabawi naman ako? Meron pong liability yung groom. Ang tawag po dyan, moral damages. Ano po ang basis natin for claiming moral damages? Under Article 21 of the Civil Code, nakalagay po dyan na every person who willfully causes loss or injury to another, no, that is contrary to morals, good customs, public policy, shall compensate the latter for damages. Ano po ibig sabihin nito? I-apply po natin siya dito sa question na to. Tingnan natin sabi, contrary to morals or good customs. Iba contrary to morals po ito? Nagkagasta kayo, nagplano kayo, tapos biglang magbaback out ka? That is contrary to morals. Kasi kung nagkagasta na kayo, nagsayang na kayo ng panahon dyan, nagsayang na kayo ng emosyon dyan, dapat ituloy natin ang kasal. The same way, contrary din po siya sa good customs. Kasi ang good customs, kapag nag-propose ka, nagkagasta kayo, nag-prepare kayo for that, magpapakasal dapat kayo. Pero hindi po yun ang nangyari dahil nag-back out siya last minute. So with that being said, wala man pong breach of contract, ulitin ko, walang breach of contract, pero merong liability yung groom na nang iwan sa'yo. Okay? Sige.